that I may love what thou dost love, and do what thou wouldst do. Breathe on me, breath of God, until my heart is pure, until my will is one with yours, to do and to endure. Breathe on me, breath of God, so shall I never die, but live with thee the perfect life of thine eternity. Magandang umaga po sa ating lahat at isang kasiyahan po na muli namin kayo makasama dito po sa aming prayer covenant na ginagawa po tuwing alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Hayaan niyo pong samahan niyo muna ako sa maiksing panalangin sa ating panimula. Diyos namin makapangyarihan, maraming salamat Panginoon sa biyaya ng buhay at kalakasang taglay namin ngayon, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, na ando ng buhay namin na punong-puno ng pag-asa, nahaharapin, Panginoon, ang maghapong ito, O Lord. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ibinigay mo na muli kami magkasama-sama at magpasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong gabay sa amin kagabi. Lord, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral ngayong umaga. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa aklat sa Lumang Tipan, Aklat ng Mga Awit, Kabanata 14, talatang 5 hanggang 7. Ito po ang sinasabi, darating ang araw na sila'y matatakot sapagkat kakampi ng Diyos ang mga sa Kanya'y sumusunod. Hahadlangan man nila ang balak ng mga taong hamak, ngunit si Yahweh ang sa kanila'y mag-iingat. Ang aking hinihiling nawa ay dumating mula sa Siyon ang kaligtasan ng Israel. Labis na magagalak ang bayang Israel kapag muli silang pasaganahin ni Yahweh. Ito po ang salita ng Diyos. Sa ating pong leksyonaryo ngayon ay isang karugtong ng ating pag-aaral kahapon at doon po sa ating devotion kahapon nabanggit po ni Pastor ang 3 uri ng mga tao na nabubuhay, lalong-lalo na sa kaguluhan ng mundo ngayon. Ang sabi niya, mayroong mga mamang, mayroong matatalino, at may mga hangal. At dito sa awit Kabanata 14, makikita natin na tinawag ng salmista ang mga tao na hangal. Dahil sa kabila ng kanilang kaalaman at sa kabila ng mga biyaya at pagpapala na ibinigay ng Diyos, ay hindi nila ikinilala ang Diyos. At sa talatang una, nakalagay nga doon ay hindi lamang dineclare nila, ngunit sinabi nila doon na, there is no God. Wala namang Diyos. Para bang sa kanilang sa mga biyayang iyan at sa kanilang mga nararanasan,
hindi nila naramdaman ang pagkilos ng Panginoon. At sinabi nilang, wala namang Diyos. Alam ninyo, rejecting God is not only by declaring, katulad ng sinabi dito sa talatang una. We also reject God pag tayo ay hindi sumusunod sa mga panukala at sa mga utos na kanyang sinabi. At rejecting God is also doing things not according to the true standard para i-judge natin ang paggawa ng mabuti at ng masama. At dito, sa panahong ito, ang mga Israelita o yung sinabing mangmang, they were living for themselves. They are not considering others. And they have no thought of God. Kaya nga sabi nila, there is no God. Wala silang sinaalang-alang, kundi ang kanilang mga sarili. May masaktan man o wala sa kanilang ginawa, basta ang alam nila, okay sila. Wala silang pakundangan o pag-aala o malasakit sa iba. Tunay naman na napakahirap mamuhay sa mundong itong ating kinalalagyan. At lalo na sa panahon ngayon na napakalakas ng hatak ng mundo. Ang mga ito ay hindi ligid sa salmista. Kaya naman, sinabi niya at nakita niya ang mga tao at ito'y tinawag niyang hangal. At ito lalong-lalo na ay nakikita ng Diyos. Hindi ligid. Hindi man nila ginagawa, iniisip pa man nila, nababasa ng Panginoon at ang Diyos ay nagmamasid lamang. Basang-basa ng Diyos ang laman ng puso natin. Kung may tao pang marunong, iniisip ng Diyos, nagmamasid siya, inisip niya, meron pa kayang taong marunong gumalang sa akin at sumamba ng tunay. At ito ay nakita, mababasa natin sa talatang 2. Kaya nga naman, dito sa mga binasa ko, na talatang 5 hanggang 7, dito ipinakita na in the end, sa dulo ng ating pagpupunyagi ng mga mananampalataya, sa pagkilos nila dito sa mundong itong napakagulo, ng mga nanatili na nananampalataya sa ating Panginoon. Naghirap para sa kagalakan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. In the end, victory will go to the poor na nagtiyagang maghirap for God. Ang tunay kasing pananampalataya ay hindi nababatay sa kagalakan na nadarama natin kapag maganda ang nangyayari sa ating buhay. Kung hindi, ito ay ang buong pagtitiwala sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa atin sa kabila ng mga problema. Ang sabi, God's words promise a life of purpose, direction, and blessings under His watchful care. Ang mga pangako ng ating Panginoon, may mga tutuligsa sa atin, sa mga manggagawa, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mayroong hindi matutuwa. At tayo ay tutuligsain. Pero sabi nga ganon, ang mananatili hanggang huli sa paglilingkod at kakapit sa Diyos ay makakadama ng isang pagpapala
at pagtatagumpay sa bandang huli. God's Word promise a life of purpose, a direction and a blessing under God's care. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tulungan ninyo po kami na magtiwala sa iyo. Kapag kami ay nakakaranas ng mga paghihirap, madama naman namin, Panginoon, ang iyong yakap, ang iyong pagkalinga, at lalong-lalo na, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Tulungan ninyo kaming naisin namin na mataglay ang karunungan at mamuhay, Panginoon, na naaayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang at pagsanggalang, Panginoon, sa iyong mga kautusan. Lord, nawa pagsikapan natin at katapuin namin, Panginoon, ang iyong presensya, O Lord. Lord, tulungan mo kami. Hinihiling namin ang healing, Panginoon. Gamutin mo, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon. Hindi lang ang aming mga pisikal na katawan na nangangailangan ng kalakasan, kundi pati ang emosyon ng aming mga nararamdaman, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang mga galit, hinanakit sa aming mga puso, Lord. At gayon din, Panginoon, tulungan kami sa aming espiritual na buhay. Lord, huwag mo kami susubukan. At alam naman namin, Panginoon, nababasa mo, Panginoon, ang laman ng mga puso namin. Tulungan mo kami, Panginoon. Inilalapit namin, Panginoon, ang aming sarili. Narito kami, Panginoon, handa na tulungan mo kami sa aming pagbabago ng aming buhay, O Lord. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.